Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ano ang mga bagay na handa mong i-let go ngayong bagong taon? Sumagot at mag-send ng greetings dito sa atin. Don't forget to wow, love, and share. Best ways to declutter your life. Hi, ako po si Chiki Holman Yulo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to Rekado. I'd like to invite you to listen to us via 702 DZAS AM band. We are now 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Listen to us via internet, through FEBC and Facebook, febc.ph and Facebook Live dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo, you can reach us at mapapakinggan nyo rin tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa ating mga kaibigang overseas Filipino workers. Sa YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV. Muy buenas tardes a todos yung mga kasama natin sa sa Spain, sa Barcelona, sa Madrid, sa Marbella, sa Malaga. Mga taga Valencia. Okay. At muy buenas tardes a todos. Me llamo Chiki Holman Yulo e bienvenida a Rekado. Tanto gusto en conocerla. Muchísimas gracias. ¿Y quieres decir algo a los telespectadores? Muchísimas gracias y ciao y bye-bye. Tapos yung mga kaibigan naman natin sa nakatatrabaho sa China. Nehoma. Ngesing Chiki Holman Yulo. DM niya siya. Okay, hi. Kamusta na po kayo? At yung mga kaibigan natin na nakikinig mulang Saudi Arabia. Marhaba, kifik, kifak, shufi mafi, tisba al-khir, saba al-khir, ya hayati ya habibi. Shukran. Mga kaagapay, kamusta na kayo? It's Saturday once again sa Rekado. Napakabilis ng araw o katapusan na ito ng January. Malapit na nagtatapos. Nako, alam mo, pag January, yan ay start ng taon. So then yung ikaw ay nagsusulat at gagawin mo, i-reassess, i-reconfigure yung mind mo kung anong gusto mong magawa para ikaw ay may fresh start. Kasama din po dyan ay pagdideclutter ng buhay natin. Pagdideclutter ng ating thoughts, ng ating mga damit, ng gamit, sa bahay, yung kusina. Yung walang yung pagdideclutter ng stock room, tambakan. Naku talaga, maya paga kay kongan, no ka rin kamunta. Kapa mo. Okay, mga kaibigan natin sa Pampanga. Napakabilis ng araw, ha? So ngayon, magbabawas ba tayo ng gamit? Kasi sabi nga nila, pag nagbawas ka ng isa, magbawas ka ng 5, palitan mo ng isa. Okay? Laging tandaan, sabi ng isa, 1 in, 1 out. Ako, more out than the in. New year is new start, fresh start. Mapayapang isip, malinis na bahay at maayos na buhay ngayong taon. Sabi nga po nila, paano ka mag-organize sa sangkatutak ang gamit mo? Ako yun, guilty ako, kaya nagde-declutter na talaga ako. Kung hindi po nyo maipabless sa iba, ibenta mo, i-bless mo sa iba, or magdesisyon ka, ano yung babay now, okay? Sabi nga, let go and let God. Kaya naman, ang pag-usapan natin, ang fresh start. Best ways to declutter your life. At ang ating question for the day ay ano mga bagay na handa mo nang i-let go ngayong bagong taon. Hindi lang po garbage o yung mga binibit-bit mo na mga gamit sa bahay. Pwede din mga relationships. Pwede din yung mga past hurts mo na hindi mo maialis-alis sa iyong isip at puso. Minsan,
kailangan mo i-declutter yung iyong mga garbage file na kailangan ay yung mga nasa cloud at yung nasa kahon-kahon dyan. Matuto ka ng mag-let go and let God. Okay, sa atin live stream, kasama ko kayo at mag-greet, mag-wow, mag-love, and share. Before we start, I'd like to say hi. Tess de la Cruz, hi. Listening sa Ricardo. Janice De Vera, hi Tita Chiki. Ay, ID watching from Hong Kong. Grace Espanto, magandang araw Tita Chiki, happily listening. Si Gemma Tupas, favorite ko ang Ricardo. Ferds Prangan, sabi niya Tita Chiki watching every Saturday. Marilacao, happy Saturday Tita Chicks. Bernie Lazaro, hi Bernie. At saka si Elma Mangano, listening here in Palawan. Saan parte ka ng Palawan, Elma? Kasi yung kaibigan ko dyan ay doon kami sa El Nido, doon nakikitira ako sa kanya. Kaagapay, mahigit 7 dekada at 6 na taon na po na magkakasama tayong lahat dito sa Ricardo. Yes, hindi naman ako 76. Ang sinasabi ko lang, ang estasyon pong itong FEBC ay 76, over 76 years na nagbibigay sa atin ng nagbabahagi ng mabuting balita sa ating Panginoong Hesukristo. Para mo sa mga bagong tagapakinig, ang Far East Broadcasting Company ay isang non-profit at non-commercial media network o radio station. Kaya naman, ang mga nagnanais maging bahagi ng magiging misyon, maaari kayong mag-donate o magbigay po sa FEBC Philippines para magpatuloy ang aming pagsasahimpapawid. Para sa more detalya pong information, maaari nyo kayong mag-message sa amin sa Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. Para sa mga detalya ng aming bank accounts, na pwede na rin itong sa GCash para sa aming QR code at pwede po itong scan. Tandaan po natin mga kaagapay, mga ka-Ricardo, siyang nagpasimula hanggang matapos siya rin ang magpapala. Ang kawikaan po ngayon araw ay galing sa Jeremiah 25 verse 11 sa Magandang Balita version, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi nyo ikakasama, kung hindi para sa inyong ikakabuti. Ito yung mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremiah 21 verse 11 sa New International Version, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Happy birthday to you! January 20, 1984, Tony Gonzaga, isang Filipino actress, singer, television host. Tapos siya ay panganay na kapatid ni Alex Gonzaga, na isa ring influencer at kasama comedian din at TV host at actress. Happy birthday to you, Tony. January 22, 1949, ipinanganak sa Hanford, California si Steve Perry. Siya ay elite lead singer sa grupong Journey at solo artist, no? Sa Journey. Ngayon, ano pa ba ito? Tapos, happy birthday to you, January 22, 1949. January 22, 1965, ipinanganak sa Cleveland, Ohio, si Michael Coletti, o mas kilala bilang Steve Adler. Siya ang drummer ng grupong Guns N' Roses. Naririnig ba nyo yung tunog doon? Ng motor at saka Guns N' Roses. Okay. January 22, 1957, ipinanganak po si Rene Requiestas. Ayan, ang Guns N' Roses. Rene Requiestas, isang Filipino actor at comedian. Isa siya sa top Filipino comedians noong late 1980s at 1990s. Kilala siya sa kanyang sidekick roles. January 23, 1973, ipinanganak. Happy birthday to you, Jeffrey Epi Smith Quizon, na isang Filipino actor, television host, at very talented siyang guy.
Anak ng kilalang komedya na si Dolphy, siya rin ay naging assistant director sa isang pelikula. We are going to be back. Ayan yung Guns N' Roses na motorsiklong tunog with so much more. Ako po si Chiki Holman Yulo right after this. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. La 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 la. Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi. Aba, syempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mancha at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba. Ganun? Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi. Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mancha. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. And we're back. Ako po si Chiki Holman Yulo, dito po sa Rekado. Broom broom, here's the new year. Fresh start. Best ways to declutter your life. Text us sa DZAS space message and send to 0917-572-1754. Facebook, ayan na. Ways to declutter your life. Tumutunog na yan. 702 DZAS-FEBC Radio. Ano po ang mga bagay na handa nyo pong i-let go ngayong bagong taon? Yung mga past hurts. Kailangan i-let go na din natin yan. Yun ang matindi, hindi lang yung mga papel-papel at mga junk eh. Yung past helps, mga hurts, past trauma, past na gusto mong sabunutan na tao. Magle-let go tayo and let God. Sabi ni Mai, Hi Tita Chiki, gusto ko na po ulit go yung pagiging matampuhin ko. Mai, sana hindi na ako mabilis magtampo sa maliit na bagay. Ako Mai Lara, saan mo naman na yan? Pamilya yan, may ganyan. May ganyan kami. Okay? Doon sa side ng mama ko, sa lola niya sa mama side, may ganon. Yung grand lola namin, pag napagsabihan, natatandaan ko yun eh. Nakita ko lola ko, inaawa niya si grand lola. Maliit pa ako eh. Sabi ng mama ko, wag ka dyan. Nagkaawa yung matatanda. Tapos ang grand lola ko, may dalang supot. Tapos paglalayas, aalis na daw siya. Nakasaya siya. Namana din yun na, sabi nga nung asawa ko, bakit ikaw ba nagtatampo din? Kasi kung ako, sabi ko, hindi. Pag ako, sasama ako, sasabihin ko sa anak ko, huli ka na. Magtanan tayo. Saan mama tayo pupunta? Aba, ewan ko. Kahit saan. Tapos tatawa kaming dalawa, no? Namamana yan. Nakita ko yung apo ko, meron din. Nakadapa. Doon siya, nasa may door. Tapos, naka-cover siya ng kanyang mata. Tapos, nagtatampo. You know, it's nice if you could discuss or assess why you are feeling that way. Minsan matatawa ka na para kang matampuhing gaga. Ay, sorry. Wag. Mag-take a deep breath ka bago ka mainis. Isipin mo muna, is it worth my aggravation? Is it worth my wrinkles? Is it worth na papangit ako? For what? Minsan pwede nyo nang pag-usapan. Yung iba pinag-uusapan now na. Yung iba naman naghihintay
para makalma na lahat bago pag-usapan. Ikaw pumili, ha? Okay. Sara Perez, magandang araw Tita Chiki. I-let go ko na po yung mga damit ko na hindi nakasya sa akin at ipamimigay ko sa pinsan ko. Sara, nakita mo na ba yung mukha ng taong binigyan mo ng something na kasya sa kanya? It's priceless. Yung maganda, kasya sa kanya. Tapos aminin mo na lumaki ka na at maliliit na yung damit kasi big girl ka na. Ay, nakakatuwa. Nung binigay ko yung mga outfits ko last week to sa aking pamangkin, yung mga pamangkin ng asawa ko, binigay ko sa kanya sabi niya, oh my gosh, nakita ko yung mukha eh. Sabi niya, alam mo Tita Chicks, meron akong 4 na wedding na nag-excuse ako na I don't feel well. Pero ang totoo, wala akong maisuot. Tapos binibigyan mo ako ng 5 na ganitong damit. Tapos meron pa akong 4 na ganito. Yap, 10 yan. Ako, tuwang-tuwa. Alam mo, priceless. And I'm so happy. Hi, Serena. How are things in Bali and in Indonesia? Don't forget my scarves and my dresses for Tita Chiki. Talaga, priceless yung nakita mong ngiti. So, yeah, tama. Sarah, good dyan, Sarah. Jonah Cruz, good afternoon, Tita Chiki. Gusto ko nang bitawan yung mga bagay na napapa-overthink sa akin. And more peace ngayong taon. Yeah, good job yan, Jonah. At least alam mo kung anong gusto mo. Mahirap hindi mo alam eh. So that's good. So let's talk about many things like fresh start. Best ways to declutter your life. Sa tips part 1 ni Tita Chiki. Mga tips ni Tita Chiki. Chiki. Iba po ang pag-organize sa declutter. Ang pag-organize yung aanuhin mo, ilalagay mo ba ito, yung monochromatic color scheme, color ng rainbow, na ROI, Roy G. Biv, red, orange, yellow, green. Tapos blue, indigo, violet, ganun ba ang aking positioning ng pag-organize ko? According to category ba? According to color of my shoes? Iba yon sa decluttering. Ang decluttering, i-check mo, assess mo. Ang una kong question, kung nakita ko ba itong nakasabit nga sa tindahan, bibiling ko pa ba ito o hindi? I think yun ang mahalaga eh. Pag sabi mo, does this fit my lifestyle now? O kunyari ikaw ay hindi ka na corporate, ikaw ay semi-retired or something, isipin mo, ito pa ba yung susuot mo? Meron ka pa bang 10 suits na siguro ang kailangan mo lang ay 4 or 3, hindi na ganun karami. You have to make a decision. I tell kaming family dito sa Recado, I always suggest to them, alam mo, dapat siguro 3 times a year meron tayong decluttering na talk kasi marami tayong kung ano-anong abubot. Pinamana ni ganyan, pinamana sa'yo. Kuha ka lang ng kuha, hindi mo naman na ginamit. Wow, 7 taon na hindi mo pa nakita, naalala, ay, oh gosh, may ganito pala ako. Okay? So, those are the things that you have to look at. Okay? So, itingnan mo yun. So, kaya ako naglalagay ako ng decluttering. Pag sabing, Tita Chiki na pag-usapan na ang decluttering, alam mo yan, iba ang decluttering sa pag-organisa ha. Ang decluttering, magde-decide ka. Ibebenta ba to? Mapapagkwartahan pa ba? Pamimigay ba ito sa kaibigan natin o kamag-anak na or somebody na kilala mo na mabe-bless mo sa iba? O number 3, ito ba'y patapon na? Magde-decide ka na. Okay? Bakit 6 ang iyong pillar sa kusina? Ako ganun eh. Kuha ako ng kuha, tapos ako, ay, bakit ang dami kong pillar? No? Ilan ba ang kakain sa bahay? May kantin ba ako? Na lahat ng kanto dapat may pillar. Okay? So, isipin mo yan. Make sure na bukas ang iyong radio, Facebook, and YouTube para mapakinggan ng lahat ang pag-uusapan natin. I hope matulungan ko kayo kasama natin online ang Be More with Less. Okay? With less. Number 1, create a minimalist sanctuary or a slow space. Maghanap na safe space sa bahay at magkaroon ng reflection sa buhay. Isipin kung mga dapat o hindi dapat tanggalin. Gamit man yan o tao o memories. Pwede ito na rin yung mag-space mo every time na gusto mong mag-peace and calmness
sa life. You know, I have this place in our living room, isang little nook na meron artwork nung anak ko pong si Chino sa ibabaw, sa pader. Tapos sa ilalim, meron table na gawa din ng anak kong si Chino, maganda na wood. Tapos may mga picture frame ako. These are pictures that I've had through the years na nadadagdagan lang. And you know, every time I look at those photos, I see yung mas maliit pa o younger pa yung mga anak ko, nakakatuwa. And I relax. Na napag-graduate ko na ng eskwela silang lahat, okay? Nakangiti na kaming mag-asawang iba na ang tatahakin namin sa buhay. Na nabayaran na namin yung hinuhulog-hulugan namin na whatever, no? Tapos, nakapundar tayo sa ganito. Iisipin mo lahat yun, okay? Number 1, create a minimalist sanctuary or a slow space. Yun na yun. Pwede din itong maging space mo every time na gusto mong may peace and calmness sa buhay. Number 2, declutter your morning. When you become more intentional about how to start your day, things begin to shift on the inside and the outside. Mas makakapag-focus ka sa buong araw dahil binigyan mo ng time yung sarili mong morning pa lang. Maaga kang gumalaw. Maaga akong umandar sa umaga eh. Best time ko morning. Number 3, discard the duplicates. Grab a box and fill it with duplicates that you don't need or use. Kunyari, meron kang 4 na measuring cups. Bakit nagbe-baking ka ba? Gaano kadalas ang baking mo? Pag yan ba nawala, makakabili ka ulit o hindi? Napakamahal ba? Okay? If you don't need to use like measuring cups, coffee cups, picture frames, mga flower vase, decorative items, extra clothing, and other things that don't really serve a purpose. Pwede mo ring i-donate yung box o yung mga gamit mo at kung hindi naman, itago mo yung box for 60 days. Lagay mo yung date. Pag hindi mo naalala kung anong laman ng box, pwede mo na itong i-let go. Like, ano bang nandito? Kailangan ko ba ito? Ayun. Number 4, unplug. Information isn't bad, but too much becomes clutter instead of the inspiration, education, or entertainment it's meant to be. Try to delete apps from your phone na mga nilagay mo lang dahil bored ka at curious ka. Tanggalin yung mga bagay na nakaka-distract sa'yo para mas ma-feel mo na hindi ito hassle sa buhay. Limit your time sa mga social media para iwas stress. Yung isang kaibigan ko, tinawagan ako para sabihin sa aking, Chiki, bakit 10 ang pants ko na itim? So I asked her, baka naman may skinny jeans, may wide jeans, meron naka-flare. Ano ba ang mga kulay na gamit mo? I mean, pwede ka naman may 4 na gano'n eh, tapos meron ka man 2 pang exercise, gano'n. But 10, iisa itsura. Ay, pumili ka na. Alin yung mas bago na gusto mo? Tapos, ibigay mo na, i-bless mo na sa iba yung iba. But sometimes, ano ba ang favorite color mo? Lahat ba ng suot mo itim? I mean, kung lahat ng gamit mo itim, siguro dapat gawin mo na lang 6 yung pants, hindi 10. So, yun, nag-uusap kami about that. Kasi, natataranta siya ba't ganun karami, okay? But I can relate. At one time, I had that too. I refused to buy any other color pants except that, no? Ngayon, nag-iiba na akong kulay. Okay. Okay, tanggalin yung sabi, unplug. Limit your time sa mga social media para iwas stress. Tanggalin mo ang mga bagay na nakaka-distract sa'yo para mas ma-feel mo na hindi hassle ang buhay. Limit your time para sa social media para iwas stress. Or huwag kang mag-social media o piliin mo lang talaga. Number 5, delay. Subukan mong i-delay yung mga binibili mo online at sa malls or ibang bilihin, and after 30 days, check mo kung kailangan mo ba talaga ang gamit na yon or nagandahan ka lang at that moment. Magkaroon ka din ng disiplina sa pag-purchase ng kung ano-ano
at alamin kung ano ba ang talagang needs mo at wants mo. Alam po ninyo, ako sinulat ko yan, yung kunyari bibili ako. Kunyari, isang magandang black pants at saka yung sa size mo ngayon tsaka isang magandang brown pants. O kung hindi, maghanap ako ng navy blue. Kung hindi, tsaka isang kunyari, khaki colored pants, yung hinihila na lang na madaling isuot, no? Tapos, or isang jeans. Talagang yun lang ang tatahakin, yun ang hahanapin. Try that's the only thing you're going to be looking for. Huwag kang tumingin sa sale to the left, sale to the right. Tingnan mo muna. Not because it's a sale, ganun kaganda. Huwag kang bibili sa sale kung hindi mo naman type. Magbayad na ako nung mas mahal ng konti pero alam kong type na type ko. Okay? Sometimes when you delay, yung nakita mo, nilagay mo yan, ano ba yun? Add to cart. Nakita ko, marami na pala akong 600 add to cart. Ano kaya in-add to cart ko? You know, as I look back, sabi ko, oh my gosh, I actually checked this. I wanted to buy this. Why? Tapos yun, magbabawas na ako. Tapos ang ending, wala pala akong nagustuhan dun today. Pero chinek ko lahat yan. Sa mind ko, akala ko bibilhin ko. Pero hintay ako ng 30 days. Pag talagang hindi ka makatulog at gusto mo talaga yun, think about it. Kung hindi ko kinukuha. Ine-erase ko na lang siya. Actually, minsan, meron 6 months nag-add to cart ako. Sabi ko, anong add to cart ko? Sabi ng daughter ko, bakit mama, you have plenty add to cart? Aba, ewan ko nung chinek ko. Pinili ko talaga yan. Oh my gosh, what was I thinking, no? Number 6, our homes are not containers for stuff, but rather a place for love and connection. Decluttering your life starts by decluttering your home. Decluttering your life is a way to rescue your life. Create your life and reclaim your life. Magsimula ka sa bahay. Nako, remember, less stuff mo daw, more love and connection dapat. Pag mas konti ang bahay mo, ang gamit mo sa bahay, believe me, wala kang clutter. Tapos, iniisip ng kaibigan mo, bakit laging malinis ang bahay mo? Natural, less ang gamit mo. Hindi pareho nung kanya, Number 7, own your favorite things. Some stuff does not add value to your lives. Decluttering your life doesn't mean getting rid of everything. And less doesn't mean nothing. Huwag mag-save ng stuff, mga gamit for special occasion lang. Wear and enjoy your favorite things. Hold on to what matters most in your life. Itabi mo yung mga favorite mo at kailangan mo talaga at tanggalin mo yung iba. Okay? Make space for more in your new life at saka not more stuff. Make space. Okay? Make space for more life, not more stuff. Ilan ang printer mo sa bahay? Gumagana ba yung 3? O okay na bang isa lang? Sira ba yung isa? Mapapaayos pa ba? O mas ibigay mo na sa iba at sila na magpaayos? Think, ha? Okay. Not unless may negosyo ka na kailangan ka maraming printer, okay? Number 8, remove the things that remove you from your life. Ulit, ha? Yung po mga bagay na nakaka-distract sa'yo, inuubos yung time at energy mo na wala namang magandang idudulot, like yung mga ginagawa mo na alam mong hindi makakatulong sa'yo, lahat maliliit hanggang malalaki, remove those and trade them for presence, clarity, peace, and ease. Nakakatuwa. Subukan natin lahat ito, ha? Pagkatapos pakikita mo, I want to know kung anong nabago sa'yo. Tas let me know, ha? We're going to be back with so much more and stories for the heart right after this. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Gusto mo ba ng kwentuhan na mabilis lang? Parang coffee break. Kinig ka na sa Kape Tira. Kwentuhang makabuluhan kasama ang iyong kaibigan.
Kinig na tuwing Sunday, 6:45 to 7 p.m. with Pastor Rolivic Tira. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Stories for the heart. Welcome to Stories for the Heart! Wallet ng isang Japanese traveler sa Puerto Princesa, isinuoli po ng isang tauhan sa airport. Isinuoli ng isang tauhan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang wallet ng isang Japanese traveler sa Puerto Princesa Airport, International Airport, sa kasagsagan ng travel. Okay? Ang pitaka na naglalaman na pagmamayari ni Ryuji Nakayama ay pasaherong patungong Maynila. Naglalaman ng wallet na mga perang yen at piso, identification cards at iba pang mahahalagang dokumento. Naibalik na ang wallet at sa may-ari at sobrang saya niya dahil may mga kababutihan tao pa pala na nalalabis sa mundo at talaga na magbabalik ng wallet niya. Hindi naman nagdalawang isip na nagbalik at nagbigay ng magandang halimbawa ang ibang mga tao. Alam mo, dapat panatilihin natin ang kabutihan kahit na gaano po kahirap ang buhay. Piliin pa rin na magagandang gawain kaysa sa masama. At yan po, nakaka-proud ang Stories for the Heart. Stories for the heart. Nako, ako ay nagko-congratulations sa mga tauhan sa CAAP Civil Aviation Authority of the Philippines sa pagsoli ng wallet ng isang Japanese traveler sa Puerto Princesa International Airport sa kasagsagan ng travel. God bless you more. At yan po ang ating Stories for the Heart. Ako po ulit si Chiki Holman Yulo. Ang topic po natin ay fresh start, best ways to declutter your life. And I'd like to invite you to text us. Text DZAS space message and send to 0917-572-1754. Sa Facebook po, 702 DZAS FEBC Radio. Ano ang mga bagay na handa mong i-let go ngayon sa iyong bagong buhay, sa bagong taon? Sabi ni Lisel Oligario, "Hi Tita Chiki, handa ako na pong i-let go ang mga gamit ko na hindi ko na ginagamit. I-donate mo sa iba." Oo, yung ibang mga magazines mo at books at whatever, donate mo sa iba na matutuwa ka. Sabi ni Carlo Fernandez, "Ako po Tita Chiki, gusto kong i-let go yung mga sama ng loob ko po sa aking papa dahil iniwan niya kami. Gusto ko pong kalimutan at bitawan ang sakit at magpatawad na lang at intindihin siya." Carlo, mahirap yan ha. Pero alam mo Carlo, I have to tell you, pag nawala yung mga ngit-ngit mo sa buhay at sakit, you'll be so much happier para makamove ka to a better you. Tsaka makamove forward kang mabilis. Congratulations na naisip mo yan. Mahirap yan, Carlo, pero kaya mo yan kasi alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Huwag mo na kasi ang papa mong tunay is si Lord Jesus Christ sa heaven. Mas powerful yan. Makakausap mo anytime.
Nakaupo ka dyan, pwede mong kausapin. Nagbabasa ka dyan, pwede mong kausapin. At saka He breathes life into you. Julia Caraban, handa ko nang i-let go ang mga gamit ng anak ko na laruan na sobrang kalat palagi. Pipiliin ko na lang yung mga magagamit nila, yung pwede nilang ipamigay para sa ibang mga bata. Julia, maraming batang walang toys. Ako nag-sort out na ako ng ganon. Yung mga, alam mo, pag nag-sort out ka na yun, makikita mo yung, bili ako ng bili ba ng ganyan? O iniregalo ba ito, iniregalo, kaya dumami? Matututo ka, tapos magdidesisyon ka kung alin ang gusto mong babay now at alin ang gusto mong okay. Okay, so Julia, God bless you all and I pray that you're able to do this. Ito naman po sa question and answer with Tita Chiki sa Tips Part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Mga kaagapay, dito sa atin Part 2 ni Tita Chiki, I will try my best na sasagutin lahat ng inyong questions para makatulong ako sa inyong buhay. O kaya naman, eto na ang mga tanong. Galing kay, itatago natin sa pangalan Sarah. Sarah Perez. Hi Tita Chiki, paano po ba mag-declutter ng gamit? Hi! Oh. Gaya ng sabi ko kanina sa mga tips, dapat piliin mo yung favorite mo. Yung mga favorite mo, ilagay mo sa'yo. At yung hindi mo na kailangan, alisin na. Huwag mong ibigay yung precious real estate na na pwesto doon sa mga hindi mo naman ginagamit. Yung iba ilagay mo sa may basement bahay mo, ilagay mo. Pero alam mo, I have to tell you pag nilagay mo na sa basement, hindi mo na makikita uli yan O inilagay mo sa storage, inilagay mo doon sa kabilang kwarto, hindi mo na makikita uli. I'm telling you, kung ano yung nasa harap mo, yun lang. Sabi nga nila, people wear sa 100% of their clothes, ang nasusuot lang nila yung 20%, yung 80% o hindi nila nagagamit. Yun ang kailangan mo i-decide kung anong gagawin. Ganoon din ang mga tao na lang ang, sabi nga, hindi lang sa gamit at sa mga nararamdaman, kung hindi, sana makatulong ako sa iyo kasi minsan, kailangan mo i-declutter yung mga nararamdaman mo. Kamukha kanina, yung sabi kanina na, na yung ni Carlo, na yung sakit ng kanyang heart, na yung iniwan sila ng papa niya, or yung unhappiness niya doon. Pag dala-dala mo yun forever, ang bigat mo Walang gustong tumabi sa'yo. Kasi forever, ang bigat-bigat mo. Alam mo, pag nag-let go ka, I'm telling you, yung lahat ng hatred mo, mawawala. Ako gano'n, nung natuto ako magpatawad na kung sino-sinong hindi ko matake. Alam mo, may ginawa sa'yo. After that, ang ginawa ko, nakakasmile na ako, tsaka gaganda ka. I'm telling you, gagwapo ka lalo. Alright. Teka, sino pa nga ba? Tapos si Susan Castro, sabi niya, Tita Chiki. Handali, may dadagdag ako sabi ni Clara, sabi ko, Sarah Perez, ganoon din sa tao, hindi lang sa gamit at sa mga nararamdaman mo. Hindi makakatulong sa iyo yan. Sabi naman ni Clara, David, Tita Chiki, nahirapan akong i-let go yung nararamdaman ko sa ex ko. Masakit pa din hanggang ngayon. Clara, gumising ka. Kung anak kita, nasuntok na kita, sasabihin ko, ay, nayanig ko na yung iyong katawan. Alam mo, ayos lang naman. Normal naman It takes time. Huwag mong pilitin kung hindi mo pa kaya. Pero tumingin-tingin ka na din sa iba. Actually, dapat may rest period ka na mga ilang buwan. Ang masasabi ko lang din ay subukan mo pa din, malay mo, kayanin mo na pala na siguro yung wala na, alam mo yung to go out, be with your friends, and you're happy, and you are with no one, and you are happy because of yourself. Hindi mo sasabihin na, you complete me. Naku, yan na sinabi ko sa anak ko noon Walang ko-complete sa'yo kung di sarili mo. Hindi siya, okay?
You complete yourself and then you'll be so much happier and then life will go on. Hindi yung siya ang pupuno sa'yo. Bakit? Okay? I am speaking like a mama now and ano ko talaga auntie. You go and have fun. You go learn something new. Enjoy your friends. Please, go out, mag-aerobic ka, mag-zumba ka kasama ng mga tita mo. Mag-enjoy ka. Tapos pawisan ka, tapos tawa kayo ng tawa at nagtatabaan kayong lahat o tawa kayo ng tawa dahil pagod na. 15 minutes pa lang, pagod na. 1.5 hour yung session o 1 oras. Subukan mo pa din. Now, kung si boyfriend mo, ex mo, ex na yun kung ex, okay? Tapos na yun. Huwag ka maging parang rubber ba na balik-balik. Think, does he bring out the joy in you? If he brings out the goodness and the happiness in you, then maybe there's a second chance. But if he brings out the worst in you, and you feel na you are worth so much more, I'm speaking to you like a daughter, Clara, and you're worth so much more, then maybe he's the number one thing you have to declutter in your life, okay? If you have more questions, you email Tita Chiki, text Tita Chiki. Sabi ni Susan Castro, Tita Chiki, yung mga anak ko po palagi ko sinasabihan na magbawas ng gamit dahil ang kalat ng bahay. Pero, hindi sila nakikinig. Ano po ba ang pwede gawin? O di ganito. Ito, trick ko nun eh. Paliwanag mo sa kanila kung bakit kailangan yung gawin ito. At ikakaganda naman. Meron silang gusto. Toy store. Type nila yun. May type silang toy. O di sabihin mo, mag-barter ka. Mabibili ko yan. Pero magbawas ka ng 5 toys mo na ibibigay natin dun sa bata na nakatira dun sa kanto. Alam mo, mag-iisip yan. Here, mama, bigyan mo siya ng malaking bin. Ilagay mo yung toys mo dito na pwede natin ibigay dun sa 2 bata na walang toys. Bibiling ko sa'yo yun. Basta within reason, ha? Huwag naman yung hindi mo kaya. Try mo yun. Kung talagang ayaw sabihin mo lang nalinisan ng mabuti para hindi mo makitang nagkakakalat. Bigyan mo sila ng bins, isa sa truck, iba sa ganito, isa sa books, isa sa ganon, isa sa Lego. Lagyan mo sila ng mga bins. Marami yan. Maghahanap ka ng mga plastic bins o yung mga telang bins para alam nila yon. Pag tapos na sila, whatever you get, you will return. Whatever you pull out, you will put back. Okay? You have to teach your kids that. Sabi naman ni Ruby de Guzman, Hi Tita Chiki, gusto ko pong i-let go yung bisyo ko na hindi naman nakakatulong sa akin. Pero, nahihirapan ako. Anong advice mo? Di mo naman sinabi ko anong bisyo. Okay. Ang bisyo mo ba? Kumakain ng mahilig sa chocolates at saka sa potato chips? Ako yun. Pag ganon, iisipin ko, kailangan payat ako. Okay. Mahirap tigilan agad dyan, pero possible na mawala kapag nagiging kang disiplinado na. Gawin mo, isipin mo yung mga bagay na makakatulong at makakabuti sa health mo. Ako, keep yourself busy. Instead of idle ka, samahan mo. Meron kang Zumba group, o may yoga group, may Tai Chi group. Lahat ng kung anong pwede kang pawisan. Meron kang mag-taekwondo ka dyan. Kung anong meron dyan sa inyong, sa village yung binibigay na mas mura o libre sa mga residente. Sa basketball court. O makijoin ka ng basketball. Mag-walking ka sa umaga. Mag-running ka. Walk, run. Paikot-ikot ng basketball court pag umuulan. O, edi, alam mo, magiging kang happier. Ako, naggano na ako. Kasi nakita ko especially when one gets older, iba. So, gagawa ka ng activities na happy ka. May grupo kang may dancing. O halang makipag-dancing ka sa mga titas mo. Tapos tawa kayo ng tawa. Maganda yung yung group na dancing kayo nagtatawanan na hirap na hirap kang sumunod. Sabi mo Zumba o dance class. Do it. Okay? Mahirap tigilan agad dyan. Pero possible naman na mawala. Isipin mo, pag kunyari smoking, isipin mo na lang, magkakaroon ka ng wrinkles sa iyong mga bibig. Alam mo yung muka na parang matandang-matanda ka? Tingnan mo si Camila.
Parker Bowles. Dito mo yung mukha niya puro slit at lines. Paano heavy smoker, nakita mo yung ngipin niya? Buti pinaganda na ng konti. Pero ang ngipin niya hindi maganda, brown. Okay? Kung paano na in love si Prince Charles, who knows? Okay. So tingnan mo yon, yung mga heavy smoker na mukha, ang mukha mo parang leather. Yes, parang yung leather bag mo, yun ang itsura mo. Na-imagine mo yon? Gusto mong ganun ka? Kasi ako hindi. Mas vain ako. Gusto ko maaga matulog. Bakit? Para yung mukha ko hindi parang pagod na pagod. Tsaka hindi tataas ang mga BP. Tsaka happier ka. Pag mas nakatulog ka, mas enjoy ka sa buhay. Okay? I hope in one way or the other nakatulong ako. John Lasarte, sabi niya binabawasan ko na po ang pag-purchase ko ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. Any advice kung paano malalaman yung needs sa wants? Simple. Ang need. Ikaw ba naglalaba? Kailangan bumili ng washing machine o kaya mong laban lahat? O may labandera kang darating araw, twice a week, kunyari. Unang-una isipin mo, mabuti ba kung ano ang talagang bagay na kailangan mo? At saka timbangin mo, lalo na kapag mahal ang presyo, kailangan mo ba ng bagong washing machine, bagong ganon? O hindi? Pwede ka bang makigamit dun sa laundry sa kabila? Doon ka na lang magbayad ng washing machine tsaka dryer. Babayad ka na lang kada gamit o di wala ka pang i-maintain na. Lahat ayos, no? Mag-focus ka sa budget mo din at bilhin mo kung anong kailangan mo. Ako, kung sa self-improvement ko, i-invest ako. Kung hindi. Minsan kailangan mo lumabas pa minsan. Once every 2 weeks kakain kayo sa labas. Pilipino kasi labas ng labas araw-araw eh. Wag, ang nagagastos mo malaki. Ako kasi kuripot ako. Hindi po ako lalabas bigla ng pera kasi alam ko, ang hirap ata kumita ng pera. At ang hirap na mapaunlad mo yan. Okay? So with that, I hope in one way or the other, makatulong ako sa'yo. At saka let's pray, ha? Okay. Focus on budget muna, ha? Bago ka bumili. Let's bow our heads and let's pray. Our Heavenly Father, thank you for this opportunity na makalapit sa inyo, lalo na ngayon 2025. Salamat po sa pagpapala at pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Lord, inilalapit po namin ang bawat isang nakikinig ngayon. Tayo ang magbigay ng kapayapaan at joy sa buong taon. Salamat sa kaligtasan na binibigay mo sa amin everyday. Salamat at binibigay mong bugtong anak dito sa mundo mula maligtas kami. We ask for your healing and comfort, Panginoon, sa mga taong nakakaranas ng mental health problems, lalo na sa pagtatanong sa kanilang kakayahan kung kaya pa ba nila ito. I pray, Lord, that you take care and listen to their silent battles, Lord Jesus. Give us the wisdom, the great health sa lahat ng aspeto ng aming buhay, financial, spiritual, social, physical, ikaw na po ang manguna. This season, Lord, we pray that this new year will be filled with refreshed hope, renewed strength, and restored faith. I pray that this year is filled with miracles and answers to prayers, Lord. I ask that you will keep your protective wings around my family and friends, keeping us safe from evil, from sickness and harm. I pray that this is our best year ever. In the name of Jesus, and Lord, may God in His unceasing love, send many gifts your way and our way. May He fill our hearts with peace. Happy New Year sa atin pong lahat. In Jesus' name, Amen. Dito na po natatapos ang programa natin ngayong Sabadong Rekado. Inaanyayahan po namin kayong patuloy na makinig sa amin. Samahan niyo kami next week sa 1 oras na kwentuhan dito sa Rekado. Ang aming pong production technicians na si Nathaniel Peralta, Reggie Villena, Benjo Morano,
at John B. Reyes, RTV staff Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Raymond Rico Paner at Angelica Kalayag. To our writers, Desa Magtunaw, Absidy Ferrer, Kayla Escalante, John Philip Lagtapon and Brian De La Cruz. Thank you rin po sa ating station manager na si Miss Jo Cabrera Alabastro. Ako po si Chiki Holman Yulo sa atin pong show na Recado dito po sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Remember, instead of counting what you don't have, count what you have. You will realize how wonderful God has been to you. God bless you more. God bless you always. And I'll see you next week. Naku, February na. 8 years na tayo. Dito po tayo. Ako pala. Tayong magkakasama dito po sa Recado. Recado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Recado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Recado.